Wala akong maintindihan simula kanina pa sa seminar. Puro na lang si Maybelline ang naiisip ko. Gusto kong matapos na kaagad ito para mapuntahan ko na siya. Kanina pa ako tingin ng tingin sa relo kong pambisig, magtatanghalya na pero hindi pa rin natatapos ang seminar, hindi na ako mapakali, gusto ko na ulit siyang makita at may akap. Natatakot ako baka mamaya pagbalik ko sa kwarto ay wala siya, at baka bumalik na naman siya sa States. Mag-aalauna na natapos ang seminar, at mabilis akong tumayo sa aking kinauupuan, ngunit hindi pa ko nakakahakbang ay may humawak na sa aking braso. Why? Hinarap ko si Trixie, at tinignan ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso, unti-unti naman niya tinanggal ang kamay niya sa pagkakahawak. Sabay na tayong kumain sa baba, pilit siyang ngumiti. Sorry pero naghihintay sakin si Maybelline, tatalikod na sana ako nang muli siyang magsalita. Pag nakita kayong magkasama, anong iisipin ng mga tao sa'yo? You're famous Dr. Marvin, baka hindi mo alam. Panigurado maraming nakakakilala sa'yo dito. Ngumisi lang ako sa kanya at hinarap siya. I don't care, kaya kung sabihin sa kanila ang totoo, naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo, bakit kailangan mong gawin to? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo ha Marvin? Napapikit ako ng mariin sa kanyang sinabi, at muli siyang tinitigan. Kailangan ko pa rin bang ulitin sa'yo, na si Maybelline lang ang mamahalin ko, at siya lang wala ng iba. Pero iniwan ka niya, binalikan niya ako. So ganun lang yun, bumalik lang siya okay na. Napatawad mo na kaagad nang hindi mo alam ang dahilan niya. Ikaw ba alam mo ang dahilan at sinasabi mo yan? Natigilan siyang bigla, at matamon lang siyang nakatitig sakin. Wala kang karapatang sabihin yan, dahil wala kang alam. Tumalikod na ako para umalis sa conference room, hindi pa ako nakakarating sa may pintuan, ay niyakap na niya ako mula sa aking likuran na ikinagulat ko. Marvin, bakit hindi na lang ako ang mahalin mo? Kaya ko rin naman maging si Maybelline mahal na mahal kita Marvin. Tinanggal ko ang kanyang mga braso sa pagkakayakap at hinarap siya. Si Maybelline ay si Maybelline lang. Wala siyang katulad. Pagkasabi kong yun ay tumalikod na rin ako at iniwan na siya. Hindi ko naman siya nakitang ganito noong una pa lang. Maayos ang pakikitungo niya sakin, at nabaitan naman ako sa kanya. Kaya mabilis ko siyang nakapalagayan ng loob. Kaso habang lumilipas ang mga araw, ay nakikita kong parang iba ang pakikitungo niya sakin, sobrang caring, sweet na hindi naman niya ginagawa sa ibang nakakasalamuhan niya. At palaging nakadikit sakin. Kaya yung ibang mga doktor at nurse sa ospital, ay napagkakamalan kaming magkasintahan, dahil sa madalas kami magkasama. At lagi pang nakikitang lumalabas, at kung minsan ay nakikita rin kami sa bar. Kaya noong mga oras na yun, ay iniwasan ko na siya, dahil ayokong magka-isyo kahit kanino mang babae. Dahil baka ma-misunderstood na naman ni Maybelline yun. Alam kong may dahilan kung bakit hindi kaagad siya nakabalik. At mas lalo pa akong nagalit noong lumabas ang magazine na kaming dalawa ni Trixie ang cover noon. At mas nakakagimbal pa ang nakasulat doon. Paano ko ipapaliwanag kay Maybelline ang tungkol doon? Ayokong umalis ulit siya, lalo pang alam kong siya si Lynn. Sinabihan ko si Mazer na wag muna niyang sabihin kay Maybelline, na siya yung matagal ko nang hinahanap, at siya rin yung first love ko. Dahil gusto kong ako mismo ang magsabi noon sa kanya. At hinding-hindi ko na siya hahayaan pang umalis. Dali-dali akong tumungo sa aking kwarto, kung saan naghihintay sakin si Maybelline. Ilang beses akong kumatok, pero wala pa ring nagbubukas ng pinto. Kumatok pa ulit ako pero wala pa rin. Kinabahan naman akong bigla. Iniisip kong baka umalis na naman siya. Sunod-sunod akong napamura, at isinandal ang noo ko sa may pinto ng aking kwarto. Ilang segundo pa ay narinig ko ang pagpihit ng seradura, kaya medyo napaatras ako. Napalunok ako nang makita si Maybelline, nakarobo ito at halatang kaliligo. Napaiwas naman ako ng tingin dito, at ganun din siya. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto, para makapasok ako, naligo muna ako, akala ko mamaya ka pa, nauutol niyang saad nang hindi man lang ako tinitignan. Lihim naman akong napangiti, dahil nakita kong namumula siya. Magbihis ka na muna, kakain tayo sa baba. Okay, nagtungo na kaagad siya sa banyo para magbihis, naupo naman ako sa gilid ng kama, at hinihintay siyang matapos.
Napaangat naman ako ng tingin, nang lumabas siya ng banyo. Napataas ang kilay ko nang makita ang kanyang suot, at hinagod siya ng tingin. She's wearing a mini floral dress, at medyo kita ang likod, at above the knee lang. Napabuntong hininga lang ako, at yumuko saglit na ikinataka niya. Why? Pangit ba? Tumingin naman ako sa kanya. No. Anong problema? Change your clothes. Napaawang ang kanyang labi, dahil sa utos ko. Ayokong maraming titingin sa'yo, dapat ako lang. Hindi siya kaagad nakapagsalita, at napakurap-kurap pa. At tinaasan lang niya ako ng kilay. Magsasalita na sana siya nang lapitan ko siya, at bamulong sa kanya. Magpapalit ka o gusto mong parusahan na kita ngayon? Mamili ka. Nakita ko naman ang kanyang pagkagulat, at ngumisi naman ako sa kanya. Magpapalit na ako. Okay good, nakita ko pa siyang umirap, bago tumalikod para magpalit. Ilang minuto pa ay nakapagpalit na rin siya. Nakadress pa rin siya ng may manggas na, at medyo mahaba na ito, kaya naman napangiti na ako. Hinawakan ko siya at pinagsiklop ang aming mga kamay, bago lumabas ng kwarto. Tahimik lang kaming nakasakay sa elevator. Naririnig ko pa ang kanyang ilang pagbuntong hininga. Are you okay? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Oo, nakita ko pang mariin niyang kinagat ang ibabang labi niya. Ngayon pa lang parang gusto ko na siyang halikan dito sa elevator, katulad noong dati pero nagtitimpi lang ako. Ayoko siyang biglain, dahil alam kong hindi pa kami nagkakalinawan. Stop biting your lips please, baka hindi ako makapagtimpi. Pabulong kong sabi sa kanya, kahit na dalawa lang kami sa loob ng elevator. Tumingin siya sa akin nang nakatingala. Sabay bukas naman ng elevator. May restaurant naman sa loob ng hotel, kaya doon na lang din kami kumain. Nakita pa namin ang ilang mga kasama naming doktor, pati na rin si Trixie na nakatingin din sa amin pagkapasok namin sa loob ng restaurant. Nakita ko pang bumaba ang tingin nito sa magkahawak naming kamay ni Maybelline, at hinigpitan ko pa ang hawak sa kanyang kamay. Tinawag naman ako ng isang doktor na kakilala ko rin, at lumapit kami sa kanilang mesa. Dr. Marvin tawag sa akin ni Dr. Hernandez, isang neurology. Nasa katabi naman niya si Trixie na nakamasid lang sa amin. Dr. Hernandez, kinamayan ko naman siya. Dito na kayo maupo sa amin. Alok niya at pinaghila ko naman si Maybelline ng upuan, at tumabi na rin ako sa kanya. Who is she Dr. Marvin? Tanong ni Dr. Hernandez, nang makaupo na kami, kaharap namin siya at si Trixie, katabi ko naman si Maybelline. She is Maybelline Brillantes my fiancé. Kita ko sa gilid ng aking mata ang pagkagulat ni Maybelline, samantalang ako ay nakatingin lang sa kanila, na halata rin ang pagkagulat. I thought Dr. Trixie is your. No she's not, putol ko kaagad sa sasabihin ni Dr. Larry Osa, isa rin sa mga kasama namin sa seminar. Kita ko naman ang pagkapahiya ni Trixie, na nagyuko na lang ng kanyang ulo. Iyon kasi ang nakalagay sa magazine, kaya akala namin si Dr. Trixie, yung tumingin muna si Dr. Hernandez kay Maybelline, bago nagbalik ng tingin sakin. Well anyway na misunderstood lang siguro nila yon. Nice meeting you Miss Brillantes, nakangiting bati ni Dr. Hernandez. Nice meeting you rin po. What do you want to eat? Bulong ko sa kanya. Ikaw, pareho pa kami nagulat. I mean, ano? Ikaw na ang bahala. Napapikit pa siya, at umiwas ng tingin sakin na siya namang ikinangiti ko. Later babe, do what you want for me, paos kong sabi sa kanya. Bago pa siya makasagot, ay tinawag ko na ang waiter at umorder na kami. Tahimik lang kaming kumakain, at minsan ay kinakausap din ako ng mga kasama naming doktor. Ramdam ko rin ang simpleng pagtitig sa amin ni Trixie, na ipinagsawalang bahala ko na lang. Si Maybelline ang mahalaga ngayon. Natapos na kaming kumain, ay nagpaalam na kaming mauuna nang umalis. Maging sa elevator ay tahimik lang kami, at hawak ko ang kanyang kamay, pagkapasok namin sa kwarto, ay hinapit ko kaagad ang bewang niya, at niyakap ng mahigpit. Namiss ko siya ng sobra, ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang leeg, at narinig ko pa ang kanyang pagsinghap. I miss you babe, bulong ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang mga palad niya sa aking likod, na unti-unti na rin yumayakap sakin.
Pinatakan ko naman siya ng halik sa kanyang leeg at punong tainga, na ikinagulat niya at naitulak akong bigla. Sorry, kala ko ba mag-uusap tayo? Wika niya nang hindi makatingin ng derecho, at kita ko ang pamumula niya. Hindi ba sabi ko sa'yo paparusahan kita? Ang tagal mo kasing bumalik. Hindi ka agad siya nakapagsalita, at matamon lang na nakatitig sakin. Sige mag-uusap tayo pero maliligo muna ako, napaawang naman ang kanyang mga labi sa gulat. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita, at tumalikod na ako at tinungo ang banyo, narinig ko pa siyang bamulong na lihim kong ikinangiti. Gosh, anong klaseng parusa ang gagawin niya? Mahinang wika ni Maybelline sa kanyang sarili. Wala na si Marvin sa kanyang harapan, ay tulala pa rin si Maybelline, at nakatitig sa pintuan ng banyo. Kung saan pumasok si Marvin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, at hindi pa rin nawawala ang bilis ng pagtibok nito. Parot-par ito ang lakad niya dahil sa sobrang kaba, dahil ito yung pangatlong pagkakataon na makakasama niya ulit si Marvin sa iisang kwarto lang. Ito na yata yung sinasabi ni Leonard. Umiling-iling siya dahil sa kanyang naiisip. Narinig niyang nagring ang kanyang cellphone, at kaagad niya itong kinuha sa bag. Nakita niyang si Leonard ang tumatawag, huminga muna siya ng malalim, para hindi mahalatang kabado siya bago niya ito sinagot. Yes Leonard. Aw, mukhang masaya na tayo ah. Nadiligan ka na. Tigilan mo nga ko. Hindi pa nga kami nakakapag-usap napairap naman siya at narinig pa niya ang malakas nitong pagtawa. Ay hindi pa ba? Ang bagal naman niya. Napapailing na lang si Maybelline sa sinasabi ng kaibigan. Ano palang sabi ni Kuya? Tinanong ka ba niya? Ayon masaya si Papa Mazer, at good luck daw sa'yo. What? Sinabi niya yun. Joke lang box. Ang sabi lang niya sana raw pag-uwi mo abutay nga na raw yung ngiti mo, hindi yung pekeng ngiti. Marahan namang tumawa si Leonard, at napangiti naman siya dahil sa sinabi ng kuya niya. Simula noong nangyari kay JK at iwan niya si Marvin, ay hindi na niya alam kung paano ang tumawa ng totoo. Napapasaya naman siya ng kaibigan niyang si Leonard, pero iba pa rin ang kaligayahan na nanggagaling sa puso mo. Sige na Leonard, mag-usap na lang tayo pag-uwi ko. Okay box. Don't forget my pasalubong okay? Oo na po. Nakangiti niyang wika sa kaibigan sa kabilang linya. Ingat ka dyan box, love you. Napangiti naman siya, nasanay na si Maybelline na sinasabihan siya ng ganun ni Leonard, kapag magkausap sila sa telepono, dahil sa simpleng salita niyang yun, ay napapagaan na niya ang kalooban ni Maybelline, dahil sa iba naman ang katauhan nito, ay okay lang naman yun sa kanya. Okay love you too. Who's that? Napapitlag naman siya, at muntikan nang mabitawan ang kanyang cellphone sa pagkagulat, at humarap bigla kay Marvin. Nakatopless ito at nakasuot lang ng boxer shorts, at medyo basang-basa pa ang buhok ng lapitan si Maybelline. Nakailang lunok siya, nang dahan-dahan naman itong lumalapit na siya namang pag-address nito. I'm asking you Miss Brillantes, who's that you're talking with? Kanina babe ang tawag sakin, tapos ngayon Miss Brillantes na lang. Bulong niya sa kanyang isipan. Ha? Ano? Kaibigan ko, pagkasabi niyang yun ay siya namang paglapat ng likod niya sa malamig na pader. Akmang lalakad sana siya palayo, para makaiwas pero biglang tinukod ni Marvin ang dalawang kamay nito sa pader, upang siya ay makulong. Bumaba pa ng bahagya si Marvin, upang sila ay magpantay. Pighil hininga naman ang ginawa ni Maybelline, dahil konting galaw lang niya, ay mahahalikan na siya ni Marvin. Diyos ko naman bakit ang hilig niyang magkulong ng ganito. Mamamatay yata ako sa nervyos Isang taon akong nawala, kaya hindi ako sanay sa pagiging ganito niya. Bulong naman niya sa kanyang sarili. Kaibigan ha. Bumaba naman ang kanyang tingin sa hawak ni Maybelline na cellphone, at kita niya pa doon ang pangalan sa screen, dahil hindi pa nito binababa ang tawag. Napatingin din si Maybelline sa kanyang cellphone. Leonard. Napataas naman ang kanyang isang kilay, at kita ang inis sa kanyang mga mata, at halatang nagseselos ito. Dahil sa inis pinindot ni Maybelline ang loudspeaker. Dahil hindi pa naman binababa ni Leonard ang tawag, at alam niyang nakikitsismos lang ito dahil sa narinig niya. Hello Leonard, bungad ni Maybelline na hindi inaalis ang titig kay Marvin. Narinig pa niya ang pagtawa nito ng malakas, alam niyang narinig nito ang mga sinabi ni Marvin. Hay nako Marcelina, mukhang nagje-jelly ang jowa mo ah.
Sabihin mo sa kanya hindi tayo talo, dahil pareho tayong babae, iyo kaya kung magkagusto ako sa'yo no. Kadiri, tili naman ni Leonard. Hindi na nagsalita si Maybelline, at pinatay na rin niya ang tawag. Nakita naman niya ang paglambot ng itsura nito, at pagbuntong hininga. I'm sorry, sabi niya habang nakatitig kay Maybelline. Umiwas naman siya ng tingin, dahil hindi na niya kaya pang makipagtitigan pa kay Marvin, dahil pakiramdam niya ay anumang oras malalagutan siya ng hininga. Let's talk, paus niyang saad, hindi pa rin tumitingin si Maybelline sa kanya. Look at me babe please, pagsusumamo niya kaya napilitan siyang tignan si Marvin. Sobrang lapit ng mukha nila, isang galaw mo lang ay mahahalikan ka na niya. Now explain. Explain everything simula sa umpisa. Mahinahon niyang sabi na hindi pa rin inaalis ang mga tingin niya kay Maybelline. Naaamoy niya pa ang bango ng hininga nito. Paano naman ako makakapagpaliwanag nito, kung ganito kami kalapit, kainis naman. Tatapusin yata niya ako sa nervyos eh. Pwede bang wag naman ganito yung ayos natin, para naman makapagsalita ako ng maayos, nauutol niyang sabi kay Marvin. Ngunit nginisyon lang siya nito, at hindi natinag sa ayos nila. So wala pala akong choice, bulong niya ulit sa kanyang sarili. Tumikim muna siya bago nagsalita. Noong araw na pinuntahan kita sa ospital, yun din ang araw na inatake ako. Nagbaba ng tingin si Maybelline nang sabihin niya yun kay Marvin. And then, bakit hindi ka nagpakita sa akin noon? And you accused me that I cheated on you, na niloko kita. What really happened that day? Nagangat ulit si Maybelline ng tingin, at naghihintay si Marvin ng isasagot niya. I already heard you talking someone on the phone, napakunot naman ang noo ni Marvin. What have you heard? Tila may ideya na si Marvin, pero gusto pa rin niyang marinig ito mula sa kanyang kasintahan. Sinabi mo na ano, paano ko ba sasabihin sa kanya na gayong alam ko na ang totoo? Gosh! Nakakahiya. Napapikit ng mariin si Maybelline, at parang ayaw na niyang sabihin ito kay Marvin. I'm waiting babe, inip na saad ni Marvin sa kanya. Sinabi mo na I love you and I miss you, kaya akala ko ano. That's my mom, sagot kaagad ni Marvin kay Maybelline. I know, nakayuko naman niyang wika. How did you know? Your cousin told me. And you believe him. May ibig sabihin niyang tanong kay Maybelline na ikinitaka niya. I don't know what to say Maybelline, unti-unti namang lumayo si Marvin. Hindi mo ako kinumpronta about doon sa issue na yon. Wala akong kaalam-alam Maybelline. You have no idea what I went through. Pinasadahan muna niya ng kanyang dila ang ibabang labi, at saka muling nagsalita at tinitigan si Maybelline. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na sana bumalik ka na, para masabi ko sa'yo na mali ang iniisip mo. Tapos ngayon malalaman ko na ganun lang pala yun dahil sa narinig mo. Hindi mo ako masisisi Doc Marvin, kahit naman sino ganun ang iisipin eh. Sana tinanong mo muna ako, para na ipaliwanag ko sa'yo. 1 taon akong nangulila sa'yo Maybelline. Halos mabaliw ako kakaisip kung paano kita niloko. Halos mapapikit naman si Maybelline sa mga sinabi sa kanya ni Marvin, alam niyang nagkamali siya nang iwan niya ito, at hindi man lang hinayaan magpaliwanag. Hindi niya mapigilan pa ang mapaiyak, habang siya ay nakayuko. Kita naman niya mula sa kanyang paanan ang unti-unti uling paglapit sa kanya ni Marvin. Inangat nito ang kanyang baba, at pinaharap niya ito sa kanya. Promise me you won't leave me again, mahina nitong sabi habang pinupunasan niya ang mga daloy na luha ni Maybelline sa kanyang pisngi. Tumango lamang siya bilang tugon. Can I kiss you? Palam ni Marvin sa kanya. Bigla namang kumulabog ang dibdib ni Maybelline sa sinabing yun ni Marvin, kaya wala sa sarili siyang tumango. Ngumiti naman sa kanya si Marvin, at unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Bamulong muna ito sa kanya, bago lamapat ang labi ni Marvin sa kanyang mga labi. Alam mo bang kaninang-kanina pa ako nagpipigil sa'yo? Napaawang lang ang labi ni Maybelline at doon na siya nito biglang hinalikan ni Marvin. Hindi siya kaagad nakatugon, dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, hinayaan lamang niyang gumalaw ang labi niya sa kanyang mga labi. Open your mouth babe, sabi ni Marvin nang saglit humiwalay sa kanyang mga labi.
Hinalikan siya nitong muli, at doon na siya napapikit at unti-unti na rin siyang tumutugon sa mga halik nito. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Marvin. Ang dalawang kamay ni Marvin ay nakahawak sa kanyang bewang at marahang pinipisil. Hindi na malaya ni Maybelline na naihiga na pala siya nito sa malambot na kama, at nasa tabi niya ito. Dama ko naman ang mga halik nito sa kanyang leeg na siyang ikinasinghap nito. Kinagat nito ang kanyang leeg na akala mo'y vampira. Doc Marvin, tawag nito kaya napaangat si Marvin ng tingin. Why? Anong ginawa mo? Remember what I told you on the elevator? That I'm gonna mark you there, turo nito sa leeg ni Maybelline. And you are mine now. Nanlaki naman ang mga mata ni Maybelline, at marahang hinampas niya ito sa braso. Bakit kasi sa leeg pa? Ang daming makakakita reklamo niya kay Marvin at Cinnamon ito ng tingin. Mahina namang tumawa si Marvin. Saan mo ba gusto? Diyan ba? Turo nito sa kanyang chest gamit ang mga mata. Nakita naman ni Marvin ang pamumula ni Maybelline na ikinangiti niya. Maybe later or napahinto muna siya saglit sa kanyang sasabihin, at tinitigang maigi ang kasintahan. If you're ready to give babe. Nakailang lunok si Maybelline dahil sa sinabi ni Marvin, hindi makapagproseso maigi ang kanyang utak, dahil sa kabang kanyang nararamdaman ngayon. Hahalikan pa sana siya ulit ni Marvin, nang biglang magring ang cellphone nito na nasa ibabaw lang ng side table. Narinig pa ni Maybelline ang mahinang mura nito, na siya namang ikinatawa niya, at napatingin naman si Marvin sa kanya, na hanggang ngayon ay nasa tabi pa niya. What? Sagutin mo na kaya muna yung telepono mo baka importante. Okay, we're gonna continue this later. Ha! Bago pa siya makasagot, ay mabilis nang bumangon si Marvin, at kinuha ang kanyang cellphone. Nakita nitong ang pinsan lang pala niya ang tumatawag. Kaya napabuntong hininga na lang siya sa inis. What? Lumayo muna siya ng bahagya kay Maybelline. Do you like my surprise? Pinuntahan mo siya. Of course. Para hindi mo na ako istorbohin, siguro naman hindi ka na lagi laman ng bar niyan. Pang-aasar ni Wallace sa kanya. What did you tell her? Sinabi ko lang sa kanya kung nasaan ka, at syempre sinabi ko na rin yung tungkol kay Doktora Trixie. Wallace, anong sinabi mo? May diing saad nito sa pinsan. Narinig naman nito ang malakas na pagtawa ni Wallace. Sinabi ko lang sa kanya kung hindi siya pupunta dyan, baka tuluyan ka ng maaga ni Doktora Trixie. See, effective naman diba? Napabuntong hininga na lang siya, at napahilot sa kanyang batok. Minsan naiinis siya sa kapilyuhan ng kanyang pinsan, pero nagpapasalamat rin siya sa pagiging pakialamero nito. Dahil sa kanya ay nagkausap sila ni Maybelline, at magkasama pa sila ngayon. Well, thanks anyway. Nahihiya niyang turan sa kanyang pinsan. What did you say Marvin? Tumawa ito ng pagak at inaasar si Marvin. Sige na busy ako ngayon. Wow, busy. Naka-home-based na ba bro? Shut up Wallace, mahina niyang sabi upang hindi marinig ni Maybelline. Hindi naman mapigilan ni Wallace ang pagtawa. Bro, good luck taniman mo na para wala ng kawala, binaba na kaagad niya ang tawag, dahil baka kung ano na naman ang kapulyuhang sabihin nito sa kanya.